nanalangin sa Ama, Father, forgive them, for they know not what they do. Diba? Kaya tayo po, pasalamat tayo sa Panginoon. Huwag kung hindi po nanalangin si Kristo, baka gunaw na daigdig niya. Kasi sabi ng Bible, He could have called 10,000 angels. 1 legion lang po yan. He can destroy the whole planet Earth. Okay po, yung pangalawa po, ito po yung sinabi niya sa magnanakaw, ano ho? Yung second saying, Luke 23:34, and Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Ano ba? Ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ako, ang sabi nga po sa Luke chapter 9, verse 56, For the Son of Man is not come to destroy man's life. Ay, doon, ba't ko ba napatay? Nalimawan. Napatay ko yung aking account. Yan. Lilinawan ko pala. Hindi pala papatayin. Ayan, ha? But to save them. Yan. But to save them, and they went to another village. So, to save. Ayan po, no? Ang sabi rito, the covenant promise, today shalt thou be with me in paradise. Gusto po ba natin? Sa mga nanonood po, no? Tayo po ba'y sigurado na madadali kayo ni Kristo sa paraiso? Ang paraiso po, wala na po sa Abraham's bosom, wala na po sa pusod ng lupa. Nandun na po sa heaven. Dinala na po ni Kristo doon. Tayo po muna manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng salita. Malulhati po kayo at manguna sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo at magbigay kayo ng karunungan sa bawat isa po sa amin upang amin pong maunawaang mainam ang iyong kalooban. Pangdalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Samen. Okay po. Sabi nga po sa Luke 23, ay nga po, today thou shalt be with me in paradise. Meron pong 3 characters po dito. Una, ang Panginoong Jesus. No? Ang Panginoong Jesus. At si Jesus po, yan po yung pangalan na binigay ng angel. No? God-given name po yung Jesus. Kung paano ang pangalan ni John the Baptist ay God-given, ganon din po ang pangalan ni Kristo ay God-given. Ang nagpangalan po niyan ay ang Panginoon, ang Diyos mismo. No? Mga anak ko, ang nagbigay ng pangalan niya si Pastor Danny. Pero lahat ng pangalan ako talaga, gusto ko umpisa letter J. Puro naman letter J, no? Yan, sa Luke chapter 1, verse 30 to 32. Diba? Behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. So, ang Panginoong Jesus, no? Pero kung pag-aaralan po natin, sino po ba si Kristo? Pero sabi po ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Who Jesus is? Jesus, Son of the Highest. Diba? Ang sabi po ng Luke 31, verse 32. Diba? Called the Son of the Highest. Ano po? Si Jesus po, the only begotten Son of God. Sabi po sa verse 35 ng Luke chapter 1. Ano po? At marami pa pong pangalan si Kristo. Kung isa-isahin po natin ito, napakahaba. Pero babanggitin ko na lang, Son of God. Yan po ang tawag kay Kristo. Son of the living God. Christ, the Son of God. God's Son, Jesus. God's Son, begotten Son, beloved Son. Son of the Most High God. Son of the Most High. Son of the Father. Son of Jesus, Son, Jesus Christ. Son, Jesus. Son of the Blessed. The Son. Son. Yan po pangalan po ni Kristo lahat yan. Emmanuel. Seed of Abraham. Root of Jesse. Seed of David. Son of David. Root of David. Son of Mary. Son of Joseph. Diba? Tinawag siyang Son of Mary. Tinawag din siyang Son of Joseph. Kapag si Joseph ang kanyang stepfather. Apo, Son of Man. Tinawag din po ni Kristo ang sarili niya. The Son of Man. Son of Peace. No?
sa anak ng kapayapaan, dear Son, Jesus Christ, yan po, napakarami pong talata niyan. Christ Jesus, Christ, yan po pangalan niya, Christ our life, Christ is all and all. The blessed, Jesus the Son of God, Jesus Christ our Lord, Jesus Christ our Savior, Jesus Christ, Savior Jesus Christ, Lord Jesus, Lord Jesus Christ, Lord Christ, Lord and Christ. Diba? Lord na siya, Christ pa siya, at siya po ang Kristo ng Diyos. Jesus our Lord, Christ Jesus our Lord, Christ Jesus the Lord, Christ the Lord, the Lord. Yun po, pangalan niya, The Holy Child Jesus, Jesus Christ of Nazareth, Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth. Yan, doble na pala itong Jesus of Nazareth. Lord and Savior, Jesus Christ. Lord and Savior, Savior of the law of the world. Yung pangalan niya rin po yan, Savior, Jesus Christ, the righteous. Christ of God. Christ, the power of God. Christ crucified. Christ, Lord Christ. Messiah. Ano po? Messiah the Christ. Christ a King. The Lamb of God. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Christ, King of Israel. Mga title po yan, names and titles. King, King of Israel, King of the Jews, King of Kings. Yan po, sa Revelation, mababasa natin yan. 1 Timothy, mababasa natin yan. King of Saints, Lord of Lords, chosen of God, Creator, living bread, bread of life, bread of heaven, Word of God, Word of life, firstborn of the dead, from the dead, resurrection and the life, shepherd, chief shepherd, the good shepherd, the great shepherd, the way, the truth, the life, the door of the sheep, the true vine, master, good master, master and Lord, Rabboni, Rabbi, pangalan niya po yan, tawag sa kanya yan, teacher of good, teacher from God, Holy One of God, Holy One, holy and true. Man, tinawag po siyang tao. Righteous man, Christ the first fruits, love, light of the world, Emmanuel, nabanggit yata kanina yan. Head of the church, or the body, Savior of the body, or the church, firstborn of every creature, Alpha and Omega, first and last, faithful and true, bright and morning star, Lion of Judah, the stone, chief cornerstone, stumbling stone, the rock, spiritual rock, Christ the rock, Christ a rock of offense, the mediator, Christ our Passover, Lord of the Sabbath, Lord of peace, Christ the wisdom of God, second man, the righteous judge, horn of salvation, the just one, prince, Prince of light, captain of salvation, prophet, prophet of Nazareth, apostle din po si Kristo, priest, high priest, bishop, tinawag siyang bishop, last Adam, I am, Lord of glory, Lord of all, Lord Almighty, Lord God Almighty, image of God, image of the invisible God, God in flesh, God of the living, the begging? Hindi po yata yan. Dali po. Ayos ko lang po isa na yan. Baka the beginning to siguro. The beginning. The beginning siguro yan. God Almighty. Almighty God. Only potentate or sovereign. Lord God and Christ. God. Sa Old Testament, ang tawag po sa Kanya, begotten of the Lord. Seed of a woman. Lord God, the Son of God, the Son of Man, Son of righteousness, the branch of the Lord, the branch of righteousness, righteous branch, the branch. Lord our righteousness, captain of the Lord, Lord's host, angel of the Lord God, or angel of the Lord, or angel of God, Emmanuel, wonderful, mighty God, wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Diba sa Old Testament yan, altogether lovely, sa Song of Songs,
Diba? Stem of Jesse, root of Jesse, Messiah, the Prince, Priest. Napakarami pong pangalan ni Kristo. Kaya pag sinabi niyong Jesus, isa lang yun sa mga pangalan niya. Kristo, isa lang po sa pangalan niya yun. Jesu Kristo, yung dalawang pangalan niya, pinagsama. Messiah, ang dami po. Jesus, si Jesus po kasi ay equal with the Father. Kaya hindi na po natin pag-aaralan yun. Pag-aaralan na po natin nakaraan yan. No po? Equal sila. No? Bilang Diyos. At silang dalawa ay co-creator of all things. No? Magka-co-creator po sila. At si Kristo po, Jesus is the Lord and the Lord is God. Yan. Hindi na po natin naamin yan. Si Kristo po ang Panginoon at si Kristo rin po ang Panginoong Diyos. Ano po? Kaya, nakita na po natin yan, na ano ba si Kristo, sino ba si Kristo, napakarami po na masasabi natin na napatungkol po kay Kristo. Pangalawa po, yung malefactor. Yung malefactor. Pero si Kristo po bago siya nagkaroon ng laman, siya po yung spirit. Spirit ng kanyang nature. Pero nung siya po ay nagkatawang tao, siya po ay nagkaroon ng human nature. Kaya nagkaroon po siya ng dual nature. Bilang tao, meron po siyang flesh, humanity. Bilang Diyos, meron po siyang spirit na part ng Diyos. No? Kaya, meron siyang dual nature, pero isa lamang po ang kanyang personality. Okay, sa Philippians 2, verse 5 to 8. Ngayon, dito naman po, yung malefactor, yung dalawang nakapako, nasa kaliwa. Ang sabi po ng binasa natin, ano po? Sabi nito, the one of the malefactors which will hang read on him, saying, if thou be Christ, save thyself and us. Verse 39 po ng binasa natin kanina sa Luke. Ito pong isang taong to na nasa kaliwa ni Kristo ay isang ateista. Ibig sabihin po na ateista, hindi po naniniwala sa Diyos. Pero bakit siya tumawag kay Kristo? Nagbakasakali lang. Baka-sakali, kung totoo kang Diyos. Di ba? Pagkiligtas mo sarili mo. Sama mo na rin kami. Di ba? Nagbabakasakali. At isa po siyang hindi naniniwala kay Kristo. So, at siya po ay isang taong talagang pusakal, haughty person. No? Walang kwenta. Isa po siyang walang kwentang tao. Bagay, pati nasa kanan, no? Pero ito po, siya po'y unrepentant. Ano po? Unrepentant. Hindi po siya marunong kumilala ng kanyang pagkakamali. May mga ganyan tao Hindi naman ako nakagawa ng kasalanan Wala naman ako inaaway Di ba? Wala naman akong kagalit. Lahat niya, kainigan ko Ito wala ka makasundo. Tapos sabi niyo, lahat wala ka inaaway. Wala kang kagalit. Wala ka makasundo. Holier than thou attitude. Diba? Unrepentant. Ngayon, yung nasa kanan naman, nasa right side, sabi po ng Luke 23, sabi po sa verse 39 to 42, but the other answering rebuked him. Sino yung nirebuke niya? Yung nasa kaliwa. Saying, does not thou fear God? Seeing thou art in the same condemnation? And we did justly, for we received the due reward of our deeds. But this man hath done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ayan, nakikita natin, itong taong to, teista. Anong teista? Naniniwala sa Diyos. Kaya mas mapalad ang taong naniniwala sa Diyos kaysa sa hindi. At naniwala siya kay Jesus. He believes Christ. No? At pagkatapos po, pangatlo, siya nagpakumbaba. He humbled himself before Christ. Di ba? Sabi niya, alalahanin mo ako sa iyong paraiso. At siya po'y nagsisi ng kanyang kasalanan. He repented. Sabi niya,
Sabi niya, tayo. Tama lang sa atin to, sapagkat tayo makasalanan. Diba? So, aminado siya na siya makasalanan. Ano? At tinutok niya ang kanyang atensyon at pananampalataya kay Kristo. At sabi niya, alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian. Di ba? So sabihin, naniniwala siya na si Kristo yung may kaharian na pupuntahan. So, itong taon to, naniwala. So, believers of Christ. Siya repentant at siya po'y naligtas. Sabi ni Kristo, today, thou shalt be with me in paradise. Ano ba? Tayo po ba? Sigurado tayo, pupunta tayo sa the paradise of heaven. Nandun na po yan eh. Revelation 22. Basahin niyo po yan. Na ang paradise nung panahon ni Eva at Adan ay dinala na ng Diyos sa langit. Ano yung dinala niya? Yung fruits. Yung tree of life. Nandun na po yun. Kaya wala na po tayong makikitang tree of life. So pagkasabi ng Diyos, pag kinain ng mga tao yan, mamamatay silang makasalanan. Ay hindi sila mamamatay kahit na sila makasalanan. Di ba? Magiging everlasting na silang buhay kahit na sila gumagawa ng kasalanan. Kaya tinago mo ng Diyos yung tree of life. Kaya nga sabi nga, my kingdom is not of the world. Sabi ni Kristo yan. Sa John 18:36 to 37. My kingdom is not of this world. Amen? Ang kaharian na ating titirhan ay hindi sa daigdig na ito. Kaya, salamat, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, meron tayong mga kagamitan, may pera tayo, salamat. Pero hindi po yan forever. Iiwanan natin yan sa isang panahon. Pag tayo po'y nakahimlay na, sabi nga. Hindi na natin madadala yan sa ating pangalawang buhay. Salamat na lang, at least may mamanahin yung mga anak natin, mga apo natin, di ba? Masama ba yan? Hindi po, tama po yan. Sabi ng Bible, ang matinong magulang, the good father, leaveth an inheritance to his children's children. Kaya ako po, nagpatrabaho ako para may maipon ako na ipamamana sa aking mga anak at mga apo. Di ba? At biyaya ng Panginoon, nangangarap po ako. Hacienda Rosalinda. Di ba? Ganda pakinggan. Hacienda Rosalinda. Mayroong Hacienda, Luisita eh. Di ba? Di ba nga, din ako, Hacienda Rosalinda. Baka malunod kayo kung ilan ang pangarap mo, ilang ektarya lupa. 10 ektarya lang po naman yan. Bakit? Meron pong programa sa loob yan. Hindi po, kung ano lang yan. Sino makikinabang yan? Of course, yung mga anak ko. Pero, yan po ay naka-tie up sa church. Kaya malang mapalad ang church. Bakit? Lahat ng blessing doon na yung tithes doon, yung offering doon, yung first fruits doon, yung love gift doon, ako, mapupunta lahat sa church yan. Kaya mapalad yung magpapastor sa church natin pagka tinugunan Diyos ng aking mga pangarap. Kaya dapat ng mga young people natin magpastor na, no? Di ba? Sabi niya doon sa malefactor, said unto him, to the malefactor on the right. Di ba? Today, thou shalt be with me in paradise. Jesus' word is a word of graciousness and salvation. Ang salita ng Panginoong Hesus ay salita ng biyaya at kaligtasan. Yan po yung una. Luke 4:22. And all bear him witness and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said, it is not this Joseph's son? There, Minsan tinitingnan nila kung ano di ba anak lang yan ng alwagi? Minsan ganun no? Ang ganda na ng ginagawa mo titingnan nila kung saan ka galing. Paniwalaan mo yan. Anak lang ng alwagi yan Di ba? Mabulaklak lang manalita yan. Alam niyo mga kapatid, no? Si Kristo ba ay nambobola? Hindi po.
Kaya nga, pag nagsalita si Kristo, matalas eh. Nasasaktan ng mga Pariseo, Saduceo, Eskriba. Di ba? Sila ay parang tinutusok ng isang matalas na sandata na tumatagos sa kanilang puso at lumalagos. Tagus-tagusan. Di ba? Yung mga salita ni Kristo, matatalim, matatapang, mabangis. Ganun ba, no? So, sabi ng Bible, gracious words. Kaya sabi nga, gawin mong matamis ang iyong pananalita para pag iyong kinain, masasarapan ka. Di ba? Pag nagsalita ka sa isang tao, gawin mo daw matamis, masarap. Huwag kang magsasalita ng hindi masarap. Sabi na masarap, matamis, maganda. Huwag kang magsasalita na hindi maganda sa kapwa mo. Bakit? Baka mamaya, yung sinabi mo na yun, bumalik sa'yo, kinain mo rin. Anong lasa kaya? Ngiti ka kaya pag bumalik sa'yo yung salita mo? O sisimangot ka? Dahil yung salita mo na binigkas mo sa iyong kapwa ay bumalandra, tumusok sa'yo, bumalik sa'yo. Kung ang sinabi mo ay magandang salita, at nung bumalik sa'yo, hindi ka nasaktan. Nakangiti ka pa. Wow, ang sarap naman ang sinabi ko. Kasi bumalik sa akin eh. Kaya sabi ng Bible eh, kung anong gusto mong gawin sa'yo ng kapwa mo, yun ang gawin mo sa kanya. Merong isang pinutulan ng hilalaki si Joshua yata yan, pinutulan ng hilalaki yung isang kamay. Yung kanyang dalawang kamay, si Joshua yata yung namutol. Matandaan mo si Moses. Pinutulan yung isang hari, dalawang hilalaki sa kamay, dalawang hilalaki sa paa. At saka siya pinugutan ng ulo. Pero alam niyo sabi niya, bago siya pinugutan ng ulo, sinisingil na ako ng Diyos. Kasi yung 70 hari na aking natalo, lahat sila pinutulan ko ng hilalaki sa kamay at hilalaki sa paa. Ngayon ako naman ang pinutulan. At hindi na pinutol yung hilalaki niya. Pinutol pati ulo niya. Patay siya. Di ba? Kaya kung ano gagawin mo sa kapwa mo, tiyak, mangyayari din sa iyo. Kung ano sinabi mo sa kapwa mo, tiyak, babalik sa iyo. Kaya gawin mong masarap, matamis, maganda ang iyong salita upang pag sa iyo'y bumalik ay masarap sa iyo. Di ba? Ganun po yan. Gracious word. Pangalawa, Jesus' word is power and authority. Dapat pag nagsalita tayo mga Kristiyano, otoridad, saan magaling? Sa Bible. Sabi sa mga anak ko, yung sinasabi ko sa inyo, hindi galing sa akin. Galing sa salita ng Diyos siya. Pag hindi niyo yung pinakinggan, masumpa kayo. Hindi ba? At sinasabi ko, pagka nag-asawa ang mga anak ko at yung mga papangasawa nila ay ilalayo sila sa Panginoon, at yung mga anak nila, lalayo sila sa Panginoon, susumpain ko sila. Bakit? Tinrain ko kayo sa salita ng Diyos. Sa gutom at sa kabusugan. Tapos, nung magkapamilya kayo, lalayo kayo sa Diyos, masumpa kayo. Para maramdaman ng mga anak ko, ang tindi pala ng sumpa ni Daddy. Bakit? Ganun ko sila kamahal. Ayaw ko silang malayo sa Diyos. Kaya susumpain ko sila pag lumayo sila sa Diyos. Kaya mga anak ko na pag hindi nag-ingat yan, kasalanan nila yon. Pag sila'y nasumpa. Bakit? Ako, hindi ako kumakain sa amin ng karne ng pag-ganun-ganun lang. Minsan nga, ang dami pang karne doon, hindi ko kinakain pa rin. Bakit? Baka magutom ang anak ko. Maghanap ng ulam. At least may nakakain pa siya. Ano kinakain ko? Gulay lang. Kaya sabi sa miss ko, pag nagluto ka, lagi may sabaw. Kasi yun na yung ulam ko eh. Sabaw at gulay. Pag inalis mo pa yung sabaw at gulay, wala na akong kakainin. Yung karne, marami naman eh. Kung magutom yung anak mo, maghanap ng pagkain. Wala na tayong maibigay. Buti sana kung milyonaryo ako. Kahit ubusin ko lahat ng pagkain na yan at sinabi na ako, dati nagugutom ako. O ito anak, punta ka sa McDo, punta ka sa Jollibee, punta ka sa Wiring. Di ba? Wala akong ganun eh. Wala akong ikakasa. Kaya, pag may pagkain sa bahay namin, gulay lang ako at sabaw. Pagkat wala pa akong ipagmamalaking
pag nanghingi sila ng pagkain, automatic, meron ako ibibigay. Siguro pag meron na, sa akin wala pa eh. Kaya, gano'n po, ano? Tignan niyo po, wala pa po akong touchscreen. Mga anak ko pa palit-palit ang touchscreen yan. Ako wala pa akong touchscreen. Nag-resign na po yung aking digundot. Nag-resign na. Wala na akong naririnig eh. Nakaka-receive lang ng text. Eto po, mag-resign na po. Nabasag na po ang ano niya, no? Basag na, oh. Basag. Ayan. Nahulog. At hindi na rin po ito nakakarinig. Hindi po pipi na rin po ito. Bingi na rin. Nakaka-receive na lang mga chat, text. Ayan po. At ito po, hindi na rin nagpe-play ng ano. Ano ba, may papanoorin ako. Wala na, hindi nangiginom ako sa music ko. Manunod lang ako ng ganito. Pero yung YouTube niya, umaandar pa yung YouTube. Pero sa Facebook, tapos papanoorin ko yung mga ano doon. Wala, hindi ko nagpe-play yun. Kaya ito po, balak na rin mag-resign. Hindi lang makapag-resign. Bakit? Wala pang kapalit. Yung mga kasamahan kong pastor, naggagandahan ng mga touchscreen, naggagandahan yung kanilang mga tablet. Diba? Ay ko, yan bagay sa akin, malaki. Kasi, kailangan mo ng malaking letra eh. Di pastor, pagka naayos na yung mata mo, kahit maliit lang, pwede na sa'yo. Mayroon nga pala ako paparating na salamin para i-correct yung mata ko. Oh, blessing yan, di ba? Wala pa ako nilabas na pera doon kahit 5. Magkakasalamin po ako na halagang 8,400. Kita niyo po, may $20 pa akong bonus. Eh, hindi nyo kailangan dito ng pera doon sa ano na yun. Kailangan nyo lang mag-invite. Ang susi, mag-invite ng willing na bumili. Kay senior citizen yan, kay batang maliit yan, ang gagamit ng salamin para sa lahat yun. Okay, power. Sabi dito, Matthew 24:35. Heaven and earth shall pass away, but my word, yung salitang my word, shall not pass away. Amen? Ang salita po ng Panginoong Hesus ay power. Opo? Kaya gamitin natin ang salita ni Kristo sapagkat yun ay power and authority. Wala akong authority eh. Pero pag binanggit ko ang salita ni Kristo, authority yun. Wala akong power. Pag binigkas ko ang salita ni Kristo, yun ay power and authority. Kaya sa mga anak natin, matigas ang ulo, gamitan nyo ng salita ng Diyos. Wala silang masasabi. Si Daddy, kung magsalita, hindi, sabi ng Bible yun, hindi ako yun. Di ba? Ngayon, sino susuwayin mo? Yung Diyos? Ako, wala akong, hindi mo, kung sinusuway mo ako, okay lang. Pero pag sinuway mo yung salita ng Diyos, matakot ka. Salita ng Diyos yan eh. Pag salita ko lang, huwag mong katakutan. Huwag mo igalang, salita ko lang yun eh. Pero pag salita na ng Diyos, hindi mo kinatakutan at hindi mo ginalang. Kaya manda ka. Ang kalaban mo, hindi ako ang Diyos. Luke 4:36. And they will all amazed and spake among themselves, saying, What a words this! What a word is this? For with authority and power, He commanded the unclean spirit, and they come out. Sina Jesuran, doon sa third floor ng kanilang may umu-order, pero walang tao naka-check-in. May umu-order. Dinalahan ni Jesuran, kalahating oras daw siyang kumakatok, walang tao. Sabi, wala naman talaga doon tao. Pero, merong umorder doon ng pagkain. At, doon daw sa elevator, merong sumasabay na bata. Pagsasakay ka sa elevator, biglang may lumilitaw na bata, sumasabay. Hindi naman nila kilala kung sino, taga saan galing. Meron silang nakitang tao, hinabol nila para magtanong, nawala. Ngayon, gigibayin na raw yung building, i-renovate. Sabi ko, anak, sabihin mo sa management, magpatawag ng pastor. Ngayon, pag nagpatawag ng pastor, ako'y tawagin mo. Pupuntahan ko, i-pray over natin. Kaya lang, gigibayin na anak yung building. I-renovate lang pala. Di ba? Alam nyo, kami po yung mga ghostbuster ng Narsagaray. Pag sinabing may evil spirit sa isang bahay, tawagin si Pastor Agpoon. Kami yung kaparte ni Pastor Agpoon, kami yung mga kasakasama. Lagalik, sama ka sa akin.
Ito kami, Pastor Robert, Pastor Tony, Pastor Toto, mga pinagpe-pray over na, mga evil possessed na mga tao, demon possessed, mga bahay na puro kinatatakutan na may mga multo. Sabi ko nga, kung ako yung nag-deliver doon, at nalaman kong walang tao, papasukin ko yun eh. Wala ko bang tao, babalikan ko yun. Papasukin ko. Kaya, matapang ka ba, Pastor? Hindi. Baka mamaya, may nanloloko lang eh. Akala mo lang, may tao pala, wala pala, may nanloloko lang. Ba? Luke 24:19. And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deeds and words. Grabe, ano? Mighty in words, mga kapatid. Mighty in deeds and words before God and all people. Ganyan po, no? Yung salita ni Kristo. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 20, Matthew chapter 7, ang mga salitang ito ay sino bang nakikinig at tumutupad ng mga salitang ito ay matutulad sa isang taong matalino. O, di mo ba? Kaya salita ni Kristo, pag atin pong pinakinggan at sinunod, tayo po ay matalino. Ay, kung ayaw nyo maging matalino, di ba hala kayo sa buhay nyo? Ako gusto kong maging matalino sa pagitan ng aking pakikinig at pagtupad sa salita ni Kristo. Diba? Number 3. Tapos na tayo. Jesus' words is life and life eternal. Napakaganda na po. Ano una? Ang salita ni Kristo ay ano yan? Graciousness and salvation. Pangalawa, ang salita ni Kristo ay power and authority. Pangatlo, ang salita ni Kristo ay buhay at buhay na walang hanggan. John 6:63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kapatid, buhay pala natin eh. Yung palang salita ni Kristo, yun yung buhay natin. Bakit tayo humihiwalay sa salita ni Kristo na siya palang buhay natin? Ba't natin iniiwanan? Ba't natin pinababayaan? Ba't di natin pinag-aaralan, binabasa, pinakikinggan, at sinusunod? Yun pala yung buhay natin, ang salita ni Kristo. John 6:68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami sasama? Saan kami pupunta? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad, sabi nga ni Kristo kay Tomas, mapalad Tomas ang naniniwala kahit hindi ako nakita. Kaya, kung kayo po ay naniniwala kay Kristo, kahit hindi niyo siya nakita, mga kapatid, mapalad kayo. Mapalad tayo. Amen? Mapalad tayo. Conclusion, receive the Lord Jesus as your God, the Savior. Tanggapin nyo sa inyong puso't buhay si Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Pangalawa, magtiwala kayo, trust Jesus Christ as your shepherd, Lord, and King. Magtiwala kayo kay Kristo bilang inyong tagapanguna, shepherd, di ba? Tagapagpakain, tagapangalaga, Panginoon at Hari. Pangatlo, delight yourself in Jesus and know Him deeper. Magpakaligaya kayo kay Jesus at kilalanin niyo siya ng malaliman. Hindi pa nga natin kilala si Kristo eh. Ayaw na natin siyang pakinggan.
Kailan? Di ba? Eh kami nga mga pastor, wala nang ginawa kundi mag-aral eh. Gusto pa rin namin mapakinggan at maintindihan at matutunan ang mas malalalim na bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Di ba ba? So mga kapatid, yan po, receive Him as your God and Savior. Trust Him as your Shepherd, Lord and King. Delight yourself in Jesus and know Him deeper. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin. Katulad ng magnanakaw. Ang magnanakaw ay naligtas. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan na kasama mo. Hindi lamang doon sa paraiso, hindi doon sa kahariang langit, na kung saan doon po kami pupunta pag dumating na ang panahon na kami inupunin. Ama, magbibigay po ako ng paanyaya ng usap ko. Bago na magbukas mga kapatid. Sabi ni Kristo, today, thou shalt be with me in paradise. Yan bang pangako ni Kristo na yan sa magnanakaw ay nasa iyo na rin? Nakakasamahin ka ni Kristo sa kanyang paraisong langit? At kung hindi pa, open your heart to the Lord. Accept Him as your personal God, Lord, and Savior, and repent from your sin. At bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan at bahay, mansyon sa langit. Kung nais mong tumanggap kay Kristo, sa bawat isang nandito o sa kanyo mga manunood, nakikinig, wala pong bayad ang kaligtasan ni Kristo. Wala pong bayad ang mansyon na inaalok ni Kristo. All you have to do is to believe Him, accept Him as your God, Lord and Savior, and repent from your sin to the Father. And He will save you. And He will make you a son of God. So ito po yung panalangin. Sumunod po kayo sa panalangin sasabihin ko kung gusto niyo pong tanggapin si Kristo at matulad sa nakapako sa krus na nasa kanan na isinama niya doon sa paraiso at sa langit. Ito po yung panalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po ako. Isinugo mo ang iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Siya'y Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus upang bayaran ang aking kasalanan at mapatawad sa bawat kasalanan na aking nagawa. Ama, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako po'y marumi, karapat-dapat sa impyerno. Pero dahil sa iyong pag-ibig, Ama, at dahil sa Panginoon sa Kristo, ako ngayon ay may pag-asa na maligtas, mapatawad, at makarating sa iyong kahariang langit. Isulat niyo po, Panginoon Diyos, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa aking pananampalataya sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, pumasok ka sa puso ko ngayon. Gawin mo akong anak ng Ama, tagapagmana ng langit, ng buhay na walang hanggan, at ng lahat ng iyong pangako. Tinatanggap kita ngayon, pinagtitiwalaan. At mula ngayon, ito ang aking paglilingkuran, sasambahin, at itataas sa aking buhay. Ito po ang dalangin ko, Ama, na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Hesus. So kung lang po mananalangin, pwede na po tayong tumayo. All stand. Gusto niyo lumapit. Pasalamat tayo sa Diyos. Hindi na tayo pupunta na impyerno. Salamat tayo sa Diyos. Kahit na lang marami tayong pinagdadaanan sa mundo ito. Sabi ng Diyos, isang araw, ang pagpapala ko
na siksik, hindi ko maapaw, ay inyo matatanggap. Mga kapatid, magtiis lang tayo. Konting panahon na lang. Sabi ko nga, sabi ng mga anak ko, June, gagraduate na sila, ang mga colleges po natin. Especially mga HM natin. Kapatid, sabi ko, buti na lang, malapit na yung June. Diba? At graduation na ng aming anak. Medyo makakaluwag na po kami. Bagat hindi na po kami gagastos para sa kanyang pag-aaral, kundi siya po ay makapaghanap buhay na. At pwede nang tumulong kung gusto niya. Diba? Hindi ko sila inuobliga na tulungan kami. Bagat hindi naman nila trabaho tulungan kami. Pero kung gusto nila kami tulungan, hindi naman namin sila pipigilan. Di tayo pinanalangin, Panginoon, salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa kaligtasan sa buhay ng walang hanggan. Tulungan niyo po kami na ipahayag namin ang mga salita ko nito sa aming mga loved ones, sa aming mga kaibigan, kakilala, kapitbahay, at maging sa aming mga kaaway din. Baka sakaling sila na makakilala kay Kristo at maligtas. Basbasan niyo po kami, Panginoon Diyos, maging sa aming offering. Pagpalain po ang pagkakaloob ng bawat isa. Parang dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa amin. Give thanks with a great